Magandang umaga sa inyong lahat mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na muli nating pinagkalooban ng pagkakataong magkita-kita sa umaga na ito sa bagong araw na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng mga oportunidad na makapagsimula muli. Taos-puso akong bumabati sa bawat isa sa inyo, sa mga nakikinig man sa bahay, sa daan, sa trabaho o saan man kayo naroroon sa sandaling ito. Naway ang presensya ng Diyos ay sumainyong lahat at naway ang umaga na ito ay maging simula ng isang napakagandang araw para sa bawat isa sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon ngayong umaga, bagong simula, bagong pag-asa at bagong lakas upang harapin ang lahat ng nakaabang sa atin sa araw na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo na muli tayong binigyan ng buhay, binigyan ng hininga, binigyan ng kakayahang bumangon mula sa ating mga higaan at harapin ang bagong araw na ito na may pag-asa sa ating mga puso. Hindi lahat ay binigyan ng ganitong pribilehiyo, mga kapatid. May mga taong natulog kagabi na hindi na nagising pa ngayong umaga. May mga taong umaasa na makikita pa nila ang pagsikat ng araw, ngunit hindi na nila ito nakamit. Kaya nga, dapat tayong maging lubos na mapagpasalamat sa Diyos na tayo ay binigyan pa ng pagkakataong makita ang umaga na ito. Marinig ang awit ng mga ibon, maramdaman ang lamig ng simoy ng hangin at makapagsimula ng panibagong kabanata sa ating buhay. Salamat, salamat, salamat sa walang hanggang kabutihan ng ating Diyos. Ang tema natin ngayong umaga ay napakaganda at napakahalaga para sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Pag-uusapan natin kung paano magsimula ang ating araw sa panalangin at kung paano manatiling konektado sa Diyos sa buong araw. Ito po ay batay sa isa sa mga pinakamahalagang kabanata sa buong Biblia, ang Salmo 91, na kilala rin bilang ang Salmo ng Proteksyon. Ang salmong ito ay puno ng mga pangako ng Diyos para sa ating kaligtasan, proteksyon at seguridad. Ito ay nagsasalita tungkol sa kung paano tayo mananatiling ligtas sa ilalim ng mga pakpak ng kataas-taasan, kung paano tayo ay magiging secure sa presensya ng Diyos, at kung paano ang Diyos mismo ay magiging ating kanlungan at kuta. Sa mundo na puno ng takot, puno ng panganib, at puno ng mga hindi tiyak na pangyayari, kailangan nating matutunan kung paano manatiling konektado sa ating pinagmumulan ng lakas, sa ating Diyos na siyang ating proteksyon at kaligtasan. Ang Salmo 91:1-2 ay nagsasabing ganito: ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay tatahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko sa Panginoon, ikaw ang aking kanlungan at ang aking kuta. Ikaw ang aking Diyos na aking titiwalaang lubos. Mga kapatid, napakaganda ng mga salitang ito. Ito ay isang deklarasyon ng pagtitiwala, isang pahayag ng pananampalataya at isang patunay ng ating relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan, ibig sabihin ay namumuhay tayo sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi lamang paminsan-minsan, hindi lamang kapag may kailangan tayo, kundi araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Ang pagtahan sa Kanya ay nangangahulugang ang ating buong buhay ay nakasentro sa Kanya. Ang ating mga desisyon ay hinihiling natin sa Kanya. Ang ating mga plano ay inihaharap natin sa Kanya. At ang ating mga gawain ay ginagawa natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya naman, hinihikayat ko kayong lahat ngayong umaga na makiisa sa akin sa panalangin ito. Kung kayo ay nakasakay sa bus, sa jeep, sa tren o sa inyong sasakyan, naway ipagpatuloy ninyong pakinggan ang panalangin ito. Kung kayo ay nasa bahay at naghahanda para sa trabaho o para sa paaralan, naway maglaan kayo ng ilang minuto upang makiisa sa atin sa panalangin. Kung kayo ay nasa trabaho na at nakakarinig lamang ng palihim, naway ang inyong mga puso ay makiisa sa atin habang tayo ay nananalangin.
Iwan muna natin ang lahat ng ating mga alalahanin, ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga takot at mag-focus tayo sa Diyos sa sandaling ito. Alam kong marami sa atin ang may pinagdadaanan, may mga problemang pampinansyal, may mga sakit sa katawan, may mga problema sa pamilya, may mga hamon sa trabaho, ngunit ngayong umaga, halika at lumapit tayo sa trono ng biyaya ng ating Diyos na may buong pagtitiwala na siya ay makinig sa atin at tutugon sa ating mga panalangin. Hayaan ninyong magsimula na tayo sa ating panalangin ngayong umaga. Ipagpatuloy ninyong makinig habang ako ay nananalangin at naway ang inyong mga puso ay makiisa sa bawat salitang aking sasambitin. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtahimik at pag-acknowledge sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay ngayong umaga. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na lumalang ng langit at lupa, Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas at manunubos, Espiritu Santong aming tagapatnubay at manggagabay. Sa umaga na ito ay lumalapit po kami sa inyong presensya na may pagpapakumbaba, may paggalang at may buong pagsamba. Ama, maraming salamat po sa bagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po dahil muli po kaming binigyan ng buhay, binigyan ng lakas, binigyan ng kakayahang bumangon at harapin ang mga hamon ng bagong araw. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng aming mga kahinaan, ng lahat ng aming mga pagkakamali, ng lahat ng aming mga kasalanan, ay patuloy pa rin po kayo na nananatili sa amin, patuloy pa rin po kayo na nag-aalaga sa amin, at patuloy pa rin po kayo na nagpapakita ng inyong walang kupas na pag-ibig. Panginoon, salamat po dahil kahit kailan ay hindi ninyo po kami pinabayaan. Salamat po dahil sa gabi na lumipas ay inyong binantayan ang aming mga tahanan, binantayan ang aming mga pamilya, at iningatan ang bawat isa sa amin mula sa lahat ng kapahamakan at panganib. Salamat po dahil ang inyong mga anghel ay nakapaligid sa amin. Ang inyong kamay ay sumaamin at ang inyong pag-ibig ay sumaklob sa buong aming kinaroroonan. Salamat po Panginoon dahil ngayong umaga ay nagising kami na buo ang aming mga katawan, maayos ang aming mga isipan at may pag-asa sa aming mga puso. Hindi po ito dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil lamang sa inyong walang hanggang awa at habag. Panginoon, sa sandaling ito ay kinikilala po namin ang inyong presensya sa aming mga buhay. Naniniwala po kami na kayo ay narito, kasama namin, nakikinig sa aming mga panalangin at handang tumugon sa aming mga kahilingan. Ang inyong salita ay nagsasabi sa awit 46:1, ang Diyos ay aming kanlungan at lakas, isang saklulong tapat sa kabagabagan. Oo nga po Panginoon, kayo ang aming kanlungan, kayo ang aming lakas, kayo ang aming saklulo sa lahat ng oras ng pangangailangan. Kaya ngayong umaga, narito po kami sa inyong presensya, naghihintay, nakikinig at nagtitiwala na kayo ay magsasalita sa aming mga puso at gagabay sa amin sa buong araw na ito. Ngayong umaga, Panginoon, nais po naming pag-usapan at pagnilayan ng Salmo 91, ang inyong mahalagang pangako ng proteksyon at kaligtasan para sa lahat ng mga naniniwala sa inyo. Ang salmong ito ay nagsisimula sa napakagandang pangungusap. Ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay tatahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat. Panginoon, itinuturo po sa amin ng talatang ito na ang tunay na seguridad, ang tunay na proteksyon at ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa inyo. Hindi po sa aming mga sariling lakas, hindi po sa aming mga kayamanan, hindi po sa aming mga posisyon sa lipunan, kundi sa pagtahan sa inyong presensya, sa pananatili sa inyong kanlungan, at sa pagkilala na kayo ang aming Diyos.
Ama, sa mundo na ito na puno ng mga takot at pangamba, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan. May mga taong natatakot sa sakit, natatakot sa kahirapan, natatakot sa kamatayan, natatakot sa mga masamang balita, at natatakot sa mga panganib na nakikita at hindi nakikita. Ngunit Panginoon, ang inyong salita ay nangungusap sa amin ngayong umaga at sinasabi na hindi tayo dapat matakot kung tayo ay naninirahan sa inyo, kung tayo ay patuloy na konektado sa inyo, at kung tayo ay nagtitiwala ng lubusan sa inyo. Ang Salmo 91:6 ay nagsasabi, "Hindi ka matatakot sa takot sa gabi, ni sa panan na lumilipad sa araw, ni sa salot na lumalakad sa kadiliman, ni sa pagkalipol na gumagawa ng pagkasira sa katanghaliang tapat." Panginoon, ito po ay inyong pangako sa amin na hindi kami dapat matakot sa anumang panganib, sapagkat kayo ay kasama namin at kayo ay aming proteksyon. Ngunit Panginoon, alam po namin na ang pagtatahan sa inyong kanlungan ay hindi automatic. Hindi po ito nangyayari lamang dahil kami ay mga Kristiyano o dahil kami ay nagsisimba. Ang pagtatahan sa inyo ay nangangailangan ng conscious decision, ng deliberate choice at ng daily commitment. Kailangan po naming piliin araw-araw na lumapit sa inyo. Kailangan po naming piliin na magsimula ang aming araw kasama ninyo. At kailangan po naming piliin na manatiling konektado sa inyo sa buong araw. Kaya nga po, Panginoon, tinuturuan ninyo po kami sa pamamagitan ng salmo na ito na ang proteksyon at kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na seguridad, kundi pangunahin ay tungkol sa relasyon, ang aming relasyon sa inyo. Ama, alam po namin na kami ay mahihina. Alam po namin na maraming beses sa aming buhay na nakalimutan po namin kayo. May mga araw na gising kami at diretsong tumayo, naghanda para sa trabaho, kumain ng almusal at lumabas ng bahay nang hindi man lamang nakapanalangin. May mga araw na ang buong araw ay lumipas at wala kaming naging oras para sa inyo dahil sa dami ng aming mga ginagawa. May mga gabi na nahiga kami sa kama ng pagod na pagod at nakatulog ng hindi nakakausap kayo. Panginoon, patawarin ninyo po kami sa mga pagkakataong ito. Patawarin ninyo po kami dahil maraming beses na ginawa po namin kayong opsyonal sa aming buhay. Samantalang ang totoo ay dapat kayong maging center ng lahat ng aming mga ginagawa. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nangako po kami sa inyo na magsisimula kaming muli ng tama. Nangako po kami na ang araw na ito ay magsisimula sa panalangin. Nangako po kami na bago pa man kami kumilos, kakausapin po namin kayo. Bago pa man kami gumawa ng mga desisyon, hihingiin po namin ang inyong gabay. Bago pa man kami harapin ang mga hamon ng araw na ito, hihingiin po namin ang inyong lakas. Tulungan ninyo po kami, Panginoon, na maging faithful sa commitment na ito. Tulungan ninyo po kami na gawing habit ang pagsik sa inyo sa umaga, ang pakikipag-usap sa inyo sa buong araw, at ang pagpasalamat sa inyo sa gabi. Panginoon, nais po naming hilingin sa inyo ngayong umaga ang inyong proteksyon para sa araw na ito. Ang Salmo 91:11 ay nagsasabi, "Sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, na maingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad." Panginoon, ito po ay napakagandang pangako. Kayo ay nag-uutos sa inyong mga anghel na bantayan kami, ingatan kami, at protektahan kami sa lahat ng aming mga lakad. Kaya ngayong umaga, hinihiling po namin ang proteksyon ng inyong mga anghel. Ipadala ninyo po ang inyong mga anghel na bantayan ang aming mga tahanan, bantayan ang aming mga pamilya, bantayan ang aming mga anak habang sila ay papunta sa paaralan, bantayan ang aming mga asawa habang sila ay papunta sa trabaho, at bantayan kaming lahat sa lahat ng aming mga gawain ngayong araw. Protektahan ninyo po kami, Panginoon, mula sa lahat ng sakit at karamdaman. Protektahan ninyo po kami mula sa mga aksidente sa daan. Protektahan ninyo po kami mula sa mga masamang tao na may masasamang balak. Protektahan ninyo po kami mula sa mga kalamidad at sakuna.
Protektahan ninyo po kami mula sa lahat ng mga bitag ng kaaway. Ang Salmo 91:3 ay nagsasabi, "Tunay na kaniyang ililigtas ka sa silo ng manghuhuli at sa mapamuksang salot." Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa pangakong ito. Nagtitiwala po kami na kayo ay magliligtas sa amin mula sa lahat ng mga bitag, mula sa lahat ng mga silo, at mula sa lahat ng mga panganib na nakikita at hindi nakikita. Panginoon, sa ngayon ay nais po naming ipanalangin ang aming mga pamilya sa inyo. Alam po ninyo, Panginoon, na ang aming pamilya ay pinakamahalaga sa amin. Ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid. Sila po ay pinakamahalagang tao sa aming buhay. Kaya Panginoon, inialay po namin sa inyo ang bawat miyembro ng aming pamilya ngayong umaga. Hinihiling po namin ang inyong proteksyon, ang inyong guidance at ang inyong biyaya para sa bawat isa sa kanila. Para po sa aming mga asawa, Panginoon, naway ingatan ninyo po sila ngayong araw. Kung sila ay pupunta sa trabaho, naway gabayan ninyo po sila sa kanilang mga gawain. Bigyan ninyo po sila ng lakas, bigyan ninyo po sila ng karunungan, at bigyan ninyo po sila ng patience sa lahat ng kanilang ginagawa. Protektahan ninyo po sila sa daan, protektahan ninyo po sila sa kanilang workplace, at dalhin ninyo po silang ligtas pa uwi sa gabi. Panginoon, naway palalakisin ninyo po ang pag-ibig naming mag-asawa, naway patuloy po ninyong pagtibayin ang aming relasyon. Naway tulungan ninyo po kaming maging mabuting halimbawa ng inyong pag-ibig sa aming mga anak at sa aming pamilya. Para naman po sa aming mga anak, Panginoon, naway bantayan ninyo po sila ng husto. Alam po namin na ang mundo ngayon ay puno ng mga tukso, puno ng mga panganib, at puno ng mga maling impluensya. Kaya Panginoon, hinihiling po namin ang inyong proteksyon para sa aming mga anak. Protektahan ninyo po sila mula sa masamang impluensya ng kanilang mga kaibigan. Protektahan ninyo po sila mula sa drugs, mula sa bisyo, at mula sa lahat ng mga bagay na makakasama sa kanila. Bigyan ninyo po sila ng karunungan na pumili ng tama. Bigyan ninyo po sila ng lakas na tumayo sa kanilang pananampalataya kahit na sila ay nag-iisa. Panginoon, naway lumaki po sila ng mga taong may takot sa inyo, may pagmamahal sa inyo, at may dedikasyon sa paglilingkod sa inyo. Kung ang aming mga anak ay nasa paaralan, Panginoon, naway tulungan ninyo po sila sa kanilang pag-aaral. Bigyan ninyo po sila ng talino at ng focus. Tulungan ninyo po silang maging masipag at masunurin. Protektahan ninyo po sila mula sa bullying, mula sa peer pressure, at mula sa lahat ng mga negatibong bagay sa kanilang eskwelahan. Naway magkaroon po sila ng mga mabubuting kaibigan na magtutulak sa kanila na maging mas mabuti at hindi mga kaibigan na hihila sa kanila pababa. Panginoon, gamitin ninyo po ang aming mga anak bilang liwanag sa kanilang eskwelahan upang sa pamamagitan nila ay makita ng iba ang inyong pagmamahal at kabutihan. Para naman po sa aming mga magulang, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo para sa kanila. Salamat po sa kanilang sakripisyo, sa kanilang pagmamahal, at sa lahat ng kanilang ginawa para sa amin. Ngayong sila ay tumatanda na, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong espesyal na pag-aalaga para sa kanila. Bigyan ninyo po sila ng mabuting kalusugan. Palakasin ninyo po ang kanilang mga katawan. Protektahan ninyo po sila mula sa mga sakit na karaniwan sa matatanda. Naway bigyan ninyo pa po sila ng mahabang buhay upang makasama pa namin sila at upang makita pa nila ang paglaki ng kanilang mga apo. Panginoon, tulungan po ninyo kami na maging mabubuting anak sa kanila, na igalang sila, mahalin sila, at alagaan sila gaya ng inalagaan nila kami nung kami ay bata pa. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang aming mga kapatid. Kung nasaan man po sila ngayon, naway ingatan ninyo po sila. Kung may mga kapatid po kaming malayo sa inyo, mga kapatid na naligaw ng landas, mga kapatid na sumuko na sa pananampalataya, Panginoon, ibalik ninyo po sila sa inyo.
Buksan ninyo po ang kanilang mga puso at mga isipan upang makilala nila ang totoo at magtiwala sa inyo. Gamitin ninyo po kami upang maging instrumento sa pagbabalik nila sa inyo. Bigyan ninyo po kami ng mga salitang sasabihin at ng mga gawang gagawin upang makita nila ang inyong pag-ibig sa pamamagitan namin. Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong proteksyon para sa aming kalusugan. Alam po ninyo na ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo, gaya ng sinasabi sa 1 Corintios 6:19. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na inyong tinanggap sa Diyos at hindi kayo nauukol sa inyong sarili? Kaya Panginoon, naway tulungan ninyo po kaming alagaan ng aming mga katawan. Bigyan ninyo po kami ng disiplina sa pagkain, sa pag-eehersisyo at sa pagpapahinga. Protektahan ninyo po kami mula sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes, high blood pressure, sakit sa puso, at lahat ng iba pang mabibigat na karamdaman. Kung mayroon po sa amin ngayon na may sakit, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong divine healing. Kayo po ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ang inyong salita sa Exodo 15:26 ay nagsasabi, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Panginoon, naniniwala po kami sa pangakong ito. Naniniwala po kami na mayroon kayong kapangyarihang magpagaling. Kaya ngayong umaga, ipinanalangin po namin ang lahat ng mga may sakit. Kung may cancer, naway alisin ninyo po ang cancer na yon. Kung may diabetes, naway kontrolin ninyo po ang blood sugar. Kung may high blood pressure, naway inormalize ninyo po ang presyon. Kung may sakit sa puso, naway pagalingin ninyo po ang puso. Panginoon, maniwala po kami na kayo ay gumagawa pa rin ng mga himala hanggang ngayon. Maniwala po kami na walang imposible sa inyo. Kaya hinihiling po namin ang inyong healing power sa mga may sakit ngayong umaga. Panginoon, hinihiling din po namin ang kalayaan para sa mga nabihag ng kaaway. May mga tao po riyang nabihag ng bisyo, alak, sugal, drugs, pornography, at iba pa. May mga tao pong nabihag ng sama ng loob, galit, pagkamuhi at hindi pagpapatawad. May mga tao pong nabihag ng takot, depression, anxiety at iba pang emotional at mental struggles. Panginoon, ang inyong salita sa Juan 8:36 ay nagsasabi, "Kung kayo nga'y palayain ng anak, ay tunay ngang malaya kayo." Kaya ngayong umaga hinihiling po namin ang kalayaan. Palayain ninyo po ang lahat ng mga nabihag. Wasakin ninyo po ang lahat ng mga tanikala na nagbubuklod sa kanila. Palayain ninyo po sila upang makapaglingkod sa inyo ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Kung mayroon pong nakikinig ngayon na nabihag ng kahit anong uri ng addiction o bisyo, Panginoon, kami po ay nananalangin para sa kanila ngayong umaga. Sila po ay hindi nag-iisa. Kayo po ay kasama nila at handa kayong tumulong. Bigyan ninyo po sila ng lakas na umamin ng kanilang problema, lakas na humingi ng tulong at lakas na magsimula ng pagbabago. I-connecta ninyo po sila sa mga taong makakatulong sa kanila, counselors, pastors, support groups o mga kaibigan na tunay na may malasakit. Panginoon, alam po namin na ang pagbabago ay hindi madali, ngunit naniniwala po kami na sa inyong tulong, lahat ay posible. Panginoon, ngayong umaga ay nais din po naming ipanalangin ang aming mga sitwasyon sa buhay. May mga tao po riyang dumaraan sa financial difficulties. May mga taong walang trabaho. May mga taong hindi sapat ang kita. May mga taong maraming utang. At may mga taong talagang nahihirapan financially. Panginoon, alam po ninyo ang bawat sitwasyon. Alam po ninyo ang bawat pangangailangan. Kaya hinihiling po namin ang inyong divine provision. Ang Filipos 4:19 ay nagsasabi, "At tutuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Panginoon, naniniwala po kami sa pangakong ito. Naniniwala po kami na kayo ay magpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan.
Para po sa mga walang trabaho, Panginoon, naway buksan ninyo po ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Dalhin ninyo po sila sa mga lugar kung saan sila ay kailangan. Ikonekta ninyo po sila sa mga taong makakatulong sa kanila na makahanap ng trabaho. Bigyan ninyo po sila ng skills na kailangan nila at ng confidence na harapin ang mga interview. Panginoon, alam po namin na ang paghahanap ng trabaho ay nakakapagod at nakaka-discourage, lalo na kung maraming beses nang na-reject. Kaya hinihiling po namin na bigyan ninyo sila ng patience, ng perseverance at ng pag-asa na hindi mawawala. Ipaalala ninyo po sa kanila na kayo ay kasama nila sa bawat hakbang at na sa tamang panahon, darating ang tamang trabaho para sa kanila. Para naman po sa mga may trabaho na pero hindi sapat ang kita, Panginoon, naway pagpalain ninyo po ang kanilang pinaggagawa. Naway dumating po ang mga promotion, ang mga increase sa sahod at ang mga additional opportunities para kumita. Panginoon, turuan ninyo po kami kung paano maging wise sa aming finances. Turuan ninyo po kami kung paano mag-budget, kung paano mag-save at kung paano mamuhunan para sa kinabukasan. Turuan ninyo po kami kung paano maging mabubuting katiwala ng mga biyayang ipinagkakaloob ninyo sa amin. Tulungan ninyo po kaming maging generous sa iba kahit na kami ay may konti lang, dahil alam po namin na sa generosity ay dumarating ang mas maraming biyaya. Para po sa mga may mga utang, Panginoon, naway tulungan ninyo po silang makabayad. Bigyan ninyo po sila ng wisdom kung paano i-manage ang kanilang utang. Bigyan ninyo po sila ng extra income na makakatulong sa kanila na mabayaran ang kanilang mga obligasyon. Protektahan ninyo po sila mula sa abusive creditors at mula sa mga taong nag-take advantage sa kanilang sitwasyon. Panginoon, turuan ninyo po sila kung paano maging responsible sa financial commitments at kung paano iwasan ang unnecessary debts sa hinaharap. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang aming bansa ngayong umaga. Alam po ninyo ang kalagayan ng Pilipinas. May corruption, may kahirapan, may kriminalidad at maraming iba pang problemang panlipunan. Ngunit Panginoon, naniniwala po kami na kayo ay may plano para sa aming bansa. Ang Jeremias 29:11 ay nagsasabi, "Sapagkat talastas ko ang mga pag-iisip na iniisip ko tungkol sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa." Na Panginoon, hinihiling po namin ang kapayapaan at pag-asa para sa Pilipinas. Ipinanalangin po namin ang aming mga leaders, ang presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga mayor at lahat ng mga nasa posisyon ng autoridad. Bigyan ninyo po sila ng karunungan kung paano pamunuan ng bansa. Bigyan ninyo po sila ng integrity at ng takot sa inyo upang gumawa sila ng mga desisyong makakabuti sa taumbayan. Alisin ninyo po sa kanila ang corruption at ang pagka-selfish. Palitan ninyo po ang kanilang mga puso ng genuine concern para sa mahihirap at sa mga nangangailangan. Panginoon, gawin ninyong instrumento ang aming mga leaders sa pagdadala ng positive change sa aming bansa. Ipinanalangin din po namin ang simbahan, Panginoon. Ang simbahan ay inyong katawan dito sa mundo, kaya hinihiling po namin na pagtibayin ninyo ang simbahan. Protektahan ninyo po ang simbahan mula sa false teachings at mula sa mga taong gustong sirain ito. Magbangon ninyo po ng mga leaders sa simbahan na may puso para sa inyo at para sa mga tao. Bigyan ninyo po ng revival ang simbahan upang muli itong maging buhay, passionate at effective sa pag-spread ng inyong ebanghelyo. Panginoon, gamitin ninyo ang simbahan upang magdala ng pag-asa, pagmamahal at pagbabago sa aming bansa at sa buong mundo. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo. May mga taong nabubuhay na walang pag-asa, walang direksyon at walang purpose dahil hindi pa nila nakikilala ang inyong pag-ibig at ang salvation na nag-aalok kayo. Panginoon,
Hinihiling po namin na buksan ninyo ang kanilang mga mata upang makita nila ang totoo. Buksan ninyo po ang kanilang mga puso upang matanggap nila ang inyong pag-ibig. Gamitin ninyo po kami bilang inyong mga instrumento sa pag-spread ng mabuting balita. Bigyan ninyo po kami ng mga oportunidad na mag-share ng aming faith at ng lakas na gawin ito ng may confidence at pag-ibig. Panginoon, ipinanalangin din po namin ang aming community dito sa YouTube channel na ito. Maraming tao po ang nanunood at nakikinig ng mga panalangin naming ito araw-araw. Salamat po sa bawat isa sa kanila. Naway patuloy po ninyong pagpalain ang bawat tao na nanunood. Naway marinig ninyo po ang bawat isa sa kanilang mga panalangin. Naway sagutin ninyo po ang bawat isa sa kanilang mga kahilingan ayon sa inyong kalooban at sa inyong perfect timing. Panginoon, gamitin ninyo po ang channel na ito upang magdala ng pag-asa, encouragement at spiritual strength sa mga taong nangangailangan nito. At ngayon, Panginoon, nais po naming magsimula ng mga prophetic declarations base sa inyong salita. Ang Kawikaan 18:21 ay nagsasabi, "Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila." Kaya ngayong umaga gagamitin po namin ang aming mga dila upang mag-declare ng buhay, ng biyaya at ng mga pangako ninyo. Dinedeklara po namin ngayong umaga na ang araw na ito ay blessed day. Dinedeklara po namin na sa araw na ito, makikita namin ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Dinedeklara po namin na ang araw na ito ay dadating ang mga sagot sa aming mga panalangin. Dinedeklara po namin na ang araw na ito ay puno ng mga oportunidad, puno ng mga biyaya at puno ng mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, dinedeklara po namin ito. Batay sa Salmo 91:1, dinedeklara po namin na kami ay tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan. Dinedeklara po namin na kami ay nananatili sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan. Dinedeklara po namin na walang masasamang mangyayari sa amin dahil kami ay protektado ng Diyos mismo. Batay sa Salmo 91:11, dinedeklara po namin na ang mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa amin. Dinedeklara po namin na sila ay nag-iingat sa amin sa lahat ng aming mga lakad. Dinedeklara po namin na kami ay ligtas mula sa lahat ng panganib dahil ang Diyos ay nag-utos sa kanyang mga anghel na bantayan kami. Batay sa Filipos 4:13, dinedeklara po namin na lahat ay kaya naming gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa amin ng lakas. Dinedeklara po namin na kami ay malakas, kami ay capable at kami ay makakaya dahil si Kristo ay nasa amin at kasama namin. Batay sa Isaiah 41:10, dinedeklara po namin na kami ay hindi natatakot dahil ang Diyos ay kasama namin. Dinedeklara po namin na kami ay hindi nangangamba dahil siya ang aming Diyos. Dinedeklara po namin na siya ay nagpapalakas sa amin, tumutulong sa amin, at sumusuporta sa amin sa kanyang matuwid na kanang kamay. Batay sa Roma 8:37, dinedeklara po namin na kami ay higit na mga tagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa amin. Dinedeklara po namin na walang anumang bagay ang makakahiwalay sa amin mula sa pag-ibig ng Diyos. Dinedeklara po namin na sa lahat ng aming mga pagsubok, kami ay lalabas na mas malakas at mas blessed. Batay sa 2 Corinto 9:8, dinedeklara po namin na ang Diyos ay may kakayahang magpasaganang lahat ng biyaya sa amin upang sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, kami ay magkaroon ng lahat ng sapat at mga naig pa sa bawat mabuting gawa. Dinedeklara po namin na kami ay sagana, hindi kulang, at may extra pa upang tulungan ang iba. Batay sa Jeremiah 29:11, dinedeklara po namin na ang Diyos ay may plano para sa amin. Mga plano na magdudulot ng pag-asa at magandang kinabukasan. Dinedeklara po namin na ang aming future ay bright, promising, at puno ng possibilities dahil ang Diyos mismo ay nagplano nito. Batay sa Deuteronomio 28:13, dinedeklara po namin na kami ay ulo at hindi buntot. Dinedeklara po namin
na kami ay nasa itaas at hindi sa ibaba. Dinedeklara po namin na kami ay mga leaders at hindi followers dahil sinunod namin ang mga utos ng Panginoon. Batay sa awit 23:1, dinedeklara po namin na ang Panginoon ay aming pastol at kami ay hindi magsasapit ng kinakailangan. Dinedeklara po namin na ang Diyos ay magpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan at kami ay hindi makakaranas ng kawalan. Batay sa Mateo 6:33, dinedeklara po namin na dahil kami ay humahanap muna ng kaharian ng Diyos at ng kanyang katuwiran, lahat ng mga bagay ay idadagdag sa amin. Dinedeklara po namin na ang aming mga priorities ay tama at dahil dito, ang Diyos ay magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa pamamagitan ng mga deklarasyong ito, tinatanggap po namin ang inyong mga pangako. Naniniwala po kami na ang inyong salita ay totoo, powerful at effective. Naniniwala po kami na kung ano ang sinasabi ng inyong salita, iyon ay mangyayari sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, tulungan ninyo po kaming mamuhay ayon sa faith na ito, mamuhay ayon sa mga pangako na ito, at mamuhay sa pag-asa ng mga deklarasyong ito. At ngayon Panginoon, habang tayo ay naghahanda na tapusin ang panalangin ito, at simula ng aming araw, hinihiling po namin ang inyong patuloy na presensya kasama namin. Huwag po ninyong pabayaan kami. Huwag po ninyong iwanan kami. Manatili po kayo sa amin at sa lahat ng aming mga ginagawa ngayong araw. Kung kami ay pupunta sa trabaho, samahan ninyo po kami. Kung kami ay pupunta sa paaralan, gabayan ninyo po kami. Kung kami ay mananatili sa bahay, bantayan ninyo po kami. Saan man kami pumunta at anuman ang aming gawin, naway laging kasama namin kayo. Panginoon, ang araw na ito ay inilalaan po namin sa inyo. Ang lahat ng aming mga gawain, ang lahat ng aming mga salita, ang lahat ng aming mga isipin, lahat po ay inalay namin sa inyo. Naway sa bawat bagay na aming gagawin ngayong araw, kayo ay maluluwalhatian. Naway sa bawat tao na aming makakasalamuha, makita nila ang inyong pag-ibig at kabutihan sa pamamagitan namin. Naway sa bawat sitwasyon na aming haharapin, kami ay maging testimony ng inyong kapangyarihan at biyaya. Panginoon, nangako po kami sa inyo na hindi po namin kayo makakalimutan ngayong araw. Nangako po kami na kahit na kami ay busy, kahit na kami ay maraming ginagawa, ay sisiguraduhin pa rin po naming makipag-usap sa inyo. Nangako po kami na sa bawat pagkakataon, sa bawat opportunity, ay tatawagin po namin ang inyong pangalan at hihingiin ang inyong tulong at guidance. Tulungan ninyo po kaming tuparin ang commitment na ito. Paalalahanin ninyo po kami kung sakaling makalimutan po namin. Hilahin ninyo po kami pabalik sa inyo kung sakaling kami ay malayo. Salamat po Panginoon sa napakagandang umaga na ito. Salamat po sa privilege na makapanalangin. Salamat po sa assurance na kayo ay nakikinig sa amin. Salamat po sa confidence na kayo ay tutugon sa aming mga kahilingan. Ayon sa inyong perfect will at perfect timing, nagtitiwala po kami sa inyo ng buo, umaasa po kami sa inyo ng lubusan, at mahal po namin kayo ng taos-puso. Lahat ng mga ito ay hinihiling at dinedeklara po namin sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Mga mahal kong kapatid, sana po ay na-bless kayo sa panalangin ito ngayong umaga. Hinihikayat ko po kayong magdagdag ng comment sa baba at sabihin kung paano kayo na-bless ng panalangin ito. Kung meron kayong specific prayer request, isulat ninyo rin po sa comment section at sama-sama po nating ipapanalangin iyon. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga pangangailangan dahil tayong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya at willing tayong magsama-sama sa panalangin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, hinihikayat ko po kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming mga daily prayers at inspirational messages. Maraming tao po ang na-bless araw-araw ng mga panalangin na ito at gusto po namin na kayo rin ay maging parte ng blessing na iyon.
I-share ninyo rin po ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng prayer at encouragement ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway ang Panginoong Diyos ay magpatuloy na magpapala sa inyo, mag-ingat sa inyo at gabayan kayo sa buong araw na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas ng umaga para sa isa na namang powerful prayer. Mahal ko kayong lahat sa Panginoon. God bless you all abundantly. Amen.